Kailangan ng Ukraine ng tulong para mapuno ang kanilang himpapawid ng maraming drone upang mapabagsak ang mga puwersa ng Russia at maprotektahan ang sarili laban sa kanilang mga drone at missile strike. Tumutugon ang Europa sa panawagan ng Ukraine para sa tulong. Ang United Kingdom at Netherlands ay nagbalak ng mga hakbangin para suportahan ang Ukraine na magwagi laban sa Russia. Dalawang bansa ang nagsanib puwersa kasama ang Ukraine para tulungan ang mga puwersa ni Pangulong Volodymyr Zelensky na durugin ang Russia gamit ang mas maraming drone. Noong Hunyo 24 inanunsyo ng Ministry of Defense ng Ukraine ang nakakagulat na pakikipag-partner sa Netherlands sa pamamagitan ng pagpirma ng bagong kasunduan ng dalawang bansa. Magdadala ito ng nakakagulat na 600,000 bagong drone sa sandatahang lakas ng Ukraine. Nilagdaan ang kasunduan sa ilalim ng Drone Line Initiative ng Ukraine. Ayon sa ministeryo, ang unang mga Dutch na drone ay inaasahang darating sa Ukraine ngayong taon. Ang kasunduan ay bahagi ng mas malaking Dutch aid package na nagkakahalaga ng $700 at 40 milyon at sasamahan ito ng marami pang ibang kagamitan na kailangan ng Ukraine, kabilang na ang 100 radar detection systems. Napakahalaga ng mga sistemang ito. Magagamit ito ng Ukraine para matukoy ang paparating na mga drone ng Russia na magpapahintulot dito na mas mapaghandaan ang kanilang depensa tuwing magpapasya si Pangulong Vladimir Putin ng Russia na maglunsad ng isa sa kanyang mga long-range na pag-atake. Kabilang din sa package ang mga equipment na magagamit ng Ukraine para mailikas ang kanilang mga sugatan na maaaring magligtas ng buhay ng mga sundalong posibleng makabalik sa labanan. Pinuri ni Rustem Umerov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, ang kasunduan at nagpasalamat kay Ruben Brekelmans, Ministro ng Depensa ng Netherlands, para sa kanyang pamumuno at matatag na suporta. Ayon kay Umerov, ang kasunduan ay nagpapakita ng tunay na pakikipag-partner at tiwala sa Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, mas marami pang detalye ang ibinigay nito. Inanunsyo ng Netherlands ang desisyon ilang araw matapos magsalita si Zelensky sa espesyal na NATO summit sa The Hague. Ayon kay Pangulong Zelensky ng Ukraine, kayang gumawa ng kanyang bansa ng hanggang 8 milyong drone kada taon para ipakita na kaya nitong higit pang tumugon gamit ang mga drone. Ayon sa Euromaidan Press, ang tanging problema nito ay kakulangan ng pondo para maabot ang napakalaking bilang na iyon. Nagbigay ang Netherlands ng malaking 740 milyong aid package sa Ukraine na magpapahintulot sa kanila na makadagdag ng 600,000 drone sa loob ng ilang buwan. Nakipagkita rin si Zelensky kay punong ministro ng Netherlands Dick Schoof sa Hague, kung saan binigyang diin nito ang nais ng Netherlands na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Ukraine. Habang lumalaban ito sa paniniil ng Russia, magpapatuloy kami sa pagtatrabaho para matiyak ang hustisya at mapanagot ang Russia sa mga krimen nito. Lubos itong mahalaga para sa ating mga pamilya at sa ating lahat. Naniniwala ako na ito ay mahalaga para sa Europa at mundo na gumagalang sa mga halaga, karapatan at batas. Ayon kay Schiff matapos ang pulong na ito kay Zelensky, napakahalaga nito, hindi siya nagsisinungaling. Ang bagong drone package mula sa Netherlands ay dagdag sa dalawang tuldok, 65 bilyong na tulong na ibinigay ng bansa sa Ukraine ngayong 2025 pa lang. Ayon kay Zelensky, ang Netherlands ay isa sa mga nangungunang bansa sa pagprotekta ng mga buhay ng mga Ukrainian batay sa website ng Pangulo ng Ukraine. Maaaring may darating pa. Ayon din sa parehong website, nagkaroon din ng pag-uusap ang mga leader ng Dutch at Ukrainian tungkol sa mga proyektong maaaring magresulta sa kanilang magkatuwang na paggawa ng mga drone sa hinaharap. Ibabatay sa teknolohiyang Ukrainian ang mga drone na nagpapahiwatig na pinag-iisipan ng Netherlands na mamuhunan sa manufacturing base ng Ukraine para mapalapit ito sa potensyal nitong makagawa ng 8 milyong drone kada taon. Malaking balita ito para sa Ukraine. Ang pagdating ng 600,000 drone sa bansa ay kritikal habang sinusubukan ng Russia na makakuha ng momentum sa kanilang summer offensive sa Sumy at Donetsk. Pero may higit pa, mas marami pa. Bago inanunsyo ng Ukraine ang kasunduan nito sa Netherlands, ibinunyag din ni Zelensky na may katulad na kasunduan din sila sa United Kingdom, isa pa nilang pangunahing kasosyo sa Europa. Sa Telegram, isinulat ni Zelensky na nagkaroon siya ng makabuluhang pagpupulong kasama si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer hinggil sa isang kasunduan. Ang pangunahing layunin natin ngayon ay itigil ang terorismo ng Russia at pilitin silang pumasok sa kapayapaan. Tinalakay namin ang pagpapaunlad ng kooperasyong militar. Ang kooperasyon sa larangang ito ay magbibigay ng matatag na pondo sa Ukraine para sa mga mahalagang proyekto, lalo na ang paggawa ng interceptor at long-range drones.
Ang pulong ngayon ay nagresulta sa magandang desisyon tungkol sa pinagsamang produksyon na makakapagpalakas pa sa ating dalawang bansa. Binigyang diin ang pagpapalakas ng ating depensa sa himpapawid. May mga kasunduan din tayo ukol dito. Ang paglikha ng mga bagong interceptor at long-range na drone ay pareho na mayroong mahalagang layunin para sa Ukraine. Ang mga interceptor drone ay inilulunsad sa himpapawid tuwing nagpapakawala ang Russia ng sarili nitong long-range na drone strike laban sa Ukraine. Sadyang ginawa sila upang salagin at pabagsakin ang mga Shahid drone ng Russia bago pa man makarating sa target. Para naman sa mga long-range na drone, kailangan pa ng Ukraine ng mas marami nito upang makapag-atake sa kaibuturan ng Russia at masira ang kanilang mga pasilidad sa produksyon at enerhiya. Para mabawasan ang presyur ng Russia sa mga tropang Ukrainyo sa lupa, kasabay ng bagong pakikipag-partner ng United Kingdom na nawagan si Zelensky sa mga bansang kanluranin na dagdagan ang presyur sa Russia sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga parusa. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, anumang makakapigil sa Russia na gumawa ng mas maraming drone o mas mapaunlad na Oreshnik missile system ay isang magandang bagay. Kung mapipigilan nito ang Russia na palakihin pa ang armas habang tinutulungan ang Ukraine sa sariling industriya ng depensa, dapat isaalang-alang. Ang pahayag ni Zelensky ay kasunod ng balita na ang United Kingdom ay mamumuhunan ng record-breaking na 470 milyon para palakasin ang supply ng mga drone sa Ukraine. Sa 2025, kumakatawan ito sa 10 beses na pagtaas ng investment, ayon sa website ng United Kingdom Government. Magbibigay ang United Kingdom ng 100,000 drone sa Ukraine sa 2025. Noong 2024, nagpadala ang United Kingdom ng 10,000 drone na nagpapakita ng malaking pagtaas sa supply nito, katulad ng sa mga Dutch. Ang pamumuhunang iyon ay bahagi ng 6 na bilyong aid package ng United Kingdom sa Ukraine sa 2025. Ayon kay United Kingdom Defense Secretary John Healey, inihayag niya ang tungkol sa bagong tulong na ito mula sa United Kingdom. Pinapalakas ng United Kingdom ang suporta nito sa Ukraine sa pamamagitan ng paghahatid ng daan-daang libong karagdagang drone ngayong taon at pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa paghahatid ng kritikal na bala ng artillerya. Araw-araw, natututo tayo ng mga aral mula sa labanan sa Ukraine na ginagamit ng mga British companies para makabuo ng makabagong drone na poprotekta sa mga sibilyan ng Ukraine at palalakasin ang ating pambansang seguridad. Ayon kay Healey, may personal na interes ang United Kingdom sa pagsisikap nitong maging nangungunang drone manufacturer sa mundo. Ang depensa ay isang makina ng paglago na nagpapatupad sa plano ng pamahalaan para sa pagbabago. Ang pamumuhunang ito ay makakatulong upang mapanatili tayong ligtas sa bansa at matatag sa ibang bansa. Tinitiyak niya na nangunguna ang United Kingdom sa buong mundo sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng drone. Noong ika-23 ng Hunyo, tinawag ng United Kingdom ang kasunduan tungkol sa drone bilang isang makasaysayang pakikipag-partner sa pagitan nila at ng Ukraine. Ang United Kingdom ay hindi lamang magbibigay ng pondo para palakasin ang lokal na produksyon ng drone ng Ukraine. Sa kasunduang ito, iuugnay din nila ang kanilang industriya ng depensa sa Ukraine. Magpapahintulot sa mga bansa na magtulungan sa pagbuo ng mga bagong teknolohiya para gamitin ng Ukraine sa harapan. Base sa website ng gobyerno ng United Kingdom, ang partnership na iyon ay magbabahagi ng datos sa pagitan ng dalawang bansa na magpapahintulot sa mga kumpanya ng United Kingdom na mabilis na makagawa ng iba't ibang drone. Kailangang harapin ng Ukraine ang patuloy na nagbabagong kalagayan ng labanan sa Ukraine. Sinabi ni United Kingdom punong ministro Keir Starmer na pinagsasama ng bagong kasunduan ang inobasyon sa larangan ng labanan ng Ukraine at lakas ng industriya ng Britanya. Hindi lang tayo sumusuporta para ipagtanggol ang Ukraine, binibigyan din natin ng seguridad ang mga manggagawa sa pamamagitan ng ating plano para sa pagbabago. Ang pamahalaang ito ay hindi lang para sa kasalukuyang laban, kundi pati na rin sa pagbuo ng kakayahang depensa para sa hinaharap. Para sa United Kingdom, ito ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta sa Ukraine ngayon, kundi pati na rin sa paghahanda sa anumang pag-atake ng Russia sa hinaharap. Ano ang ibig sabihin nito para sa Ukraine? Sa tulong ng Netherlands at United Kingdom, hindi bababa sa 700,000 bagong drone ang mapupunta sa Ukraine. Karamihan sa mga drone ay gagawin sa bansa na may suporta ng mga kaalyado ng Ukraine. Ngunit maaaring hindi pa sapat ang 700,000 na bilang. Ang 100,000 na ipinangako ng United Kingdom ay bahagi ng isang package na inihayag bago ito pumirma ng partnership noong ika-23 ng Hunyo kasama ang Ukraine. Ang pangalawang partnership na iyon ay magre-resulta sa mas marami pang drone na magagawa. Ibig sabihin, hindi malabong mangyari na kamakailan
Nakakuha ang Ukraine ng halos 1 milyong drone sa tulong ng United Kingdom at Netherlands, na karamihan ay dahil sa mahusay na drone line initiative ng Ukraine. Nabanggit na natin ang inisyatibong to habang tinalakay ang kasunduan sa Netherlands, at isa na naman itong mahusay na inobasyon ng Ukraine. Inaasahang palawakin ng inilunsad na drone line initiative noong Pebrero ang paggamit ng Ukraine ng mga drone para sa kanilang mga ground forces at State Border Guard Service, sabi ng Kiev Independent. Sa unang bahagi ng proyekto, magtutuon ang Ukraine sa 5 mahusay na brigada at rehimento sa paggamit ng mga drone. Ang ika-20 Separate Regiment, 400, at 27th Regiment, 400 at 20th Regiment, 400 at 14th Brigade, at ang Phoenix Regiment. Palalawakin nila ang kakayahan sa drone sa ilalim ng Drone Line Initiative na may tiyak na layunin. Ayon sa Kiev Independent, ang inisyatibang iyon ay magpapahintulot sa Ukraine na lumikha ng isang napakalaking kill zone na may lalim na 73 milya na lubos na magbabago sa paglaban ng digmaan sa lupain ng Ukraine. Alam natin na magiging bahagi ng inisyatibang to ang mga Dutch na drone. Malaki ang posibilidad na ang ibang drone na ibinigay ng United Kingdom ay gagamitin din sa paglikha ng kill zone na ito. Ayon sa United 24 Media, ang mga kill zone ng Ukraine ay mga espesyal na lugar na nilikha nito. Ito ay nagbibigay daan upang matukoy at mapigil ang mga puwersa ng Russia bago pa makapagsimula ng pag-atake. Ang paggamit ng Ukraine ng maraming drone ay isang preemptive na hakbang para magtakda ng mga ambush laban sa mga tropang Ruso. Ginagamit nito ang kanilang galaw sa lupa upang itulak ang mga tropang Ruso papunta sa mga kill zone. Kapag nasa posisyon na, pinakakawalan na ang mga drone. Maraming drone ang sabay-sabay na bumabagsak sa mga Ruso upang sirain ang mga mekanikal na unit at mga sundalo. Nabawasan ang direktang sagupaan ng mga puwersang Ukranyano at Ruso. Nabigo ang mga pagtatangka ni Putin na gipitin ang Ukraine. Sa 7.3 milyang kill zone, maaaring magdulot ang Ukraine ng libu-libong karagdagang kaswalti sa mga Ruso. Ang kill zone ay maaaring maging realidad dahil sa bagong pakikipag-partner ng Ukraine sa Netherlands at United Kingdom. Gayunpaman, hindi lang paggawa ng kill zone ang nasa isip ng Ukraine. Marami pang ibang dahilan kung bakit mahalaga ang mga bagong kasunduang ito para sa Ukraine, simula sa pinaka-importante. Napatunayan ng mga drone na sila ang pinaka-epektibong sandata sa digmaan sa Ukraine. Iniulat ng Euromaidan Press, noong Hunyo 14 na ang mga drone ay responsable na ngayon sa 70% ng lahat ng pagkawala ng tropa sa magkabilang panig ng labanan. Ayon sa outlet, malaking pagbabago ang paggamit ng mga drone at nagsimula ito ng bagong panahon ng labanan sa digmaan sa Ukraine. Ang mga makalumang sandata na ginawa ng mga militar ng mundo sa loob ng ilang dekada, tulad ng mga tangke, barko at eroplano, ay nawawalan na ng silbi sa modernong digmaan. Ang mga autonomong murang drone ang uso na ngayon at sa hinaharap. Ayon kay Euromaidan, ang mga drone ay nagpahintulot sa Ukraine na wasakin ang mga mekanisadong unit ng Russia. Karamihan sa mga pag-atake ng Russia sa depensa ng Ukraine ay isinasagawa na ngayon ng naglalakad o gamit ang mga hindi protektadong sasakyan tulad ng mga motorsiklo. Ayon sa Euromaidan Press, ginamit din ng Ukraine ang kanilang mga long-range na drone para epektibong targetin ang mga pangunahing pasilidad militar ng Russia, kabilang ang mga pabrika ng armas, imbakan ng bala, at maging mga barko at tren. At mabilis na umuunlad ang teknolohiya ng drone, ang mga drone ngayon ay epektibo lamang sa loob ng 2-6 na buwan bago mawalan ng silbi dahil sa mga bagong inobasyon. Kaya napakahalaga ng pakikipag-partner ng Ukraine sa United Kingdom at Netherlands. Para manatiling nangunguna ang Ukraine sa digmaan ng mga drone, dapat itong makipagtulungan sa mga bansang may kakayahang magbigay ng mga bagong ideya at mas maraming drone. Malinaw itong nakikita sa kasunduan ng United Kingdom, kung saan binibigyang diin nila ang pagbabahagi ng datos sa kanilang kasunduan sa Ukraine. Ayon sa The New York Times, mas maraming datos, mas mabilis ang paglikha ng mga bagong ideya na nagpapabilis sa inobasyon. Ang mga drone na may shotgun ay ginagamit na ngayon para pabagsakin ang ibang drone. Ang mga anti-aircraft drone ay dinisenyo para pabagsakin ang mga surveillance drone sa matataas na bahagi ng himpapawid. Itinatayo ang mas malalaking drone bilang mothership para sa mga pangkat ng maliliit na drone na nakakapagpalawak ng kanilang saklaw at kakayahang pumatay, ayon sa ulat. Bawat buwan ay may dalang mga bagong ideya, at dahil sa mga bagong pakikipag-partner nito,
Layunin ng Ukraine na maging bansa na nakakaisip ng mga ideyang iyon bago pa man ang Russia. Mahalaga rin ang mga kasunduang ito dahil sa isang dahilan na nabanggit natin kanina. Dumarating ang mga ito sa panahon na talagang kailangan ng Ukraine ang pamumuhunan. Sabi ito ni Zelensky sa isa sa kanyang mga video address isang gabi noong Hunyo. Noong ika-30 ng Hunyo, tinalakay niya ang kahalagahan ng mga kasunduang nilagdaan niya kamakailan kasama ang United Kingdom at Netherlands para sa Ukraine. Maingat naming pinaghahandaan ang mga bagong negosasyon sa Europa, sabi ni Zelensky. Ngayon, nagpulong ako kasama ang militar at kalihim ng tanggulan tungkol sa mga drone. Magkakaroon tayo ng mas maraming sariling produksyon. Tinalakay namin ang lahat ng may kinalaman sa mga order, kontrata, at ang kakayahan ng ating produksyon. Kakausapin ko ang ating mga katuwang tungkol sa mga bagong pamumuhunan sa Ukraina. Ang mga prioridad na sandata ay mga drone, interceptor na drone, at drone para sa malalayong pag-atake. Ito ang frontline at lahat ng kailangan ng ating mga sundalo sa harapan ang pumipigil sa pag-atake ng mga Ruso. Ang mga pahayag ni Zelensky ay lumabas kasunod ng mga ulat na nagsasabing kailangan ng Ukraine ng hindi bababa sa 100 at 20,000 drone bawat buwan upang labanan ang agresyon ng Russia. Ayon ito kay Yuri Fedorenko, commander ng 429th Separate Regiment ng Unmanned System ng Ukraine. Ang rehimentong iyon ay isa sa 5 unang nakinabang sa inisyatiba ng drone line ng Ukraine. Marami pang ibinahagi si Fedorenko tungkol sa kahalagahan ng inisyatibang iyon. Tulad ng nakita natin noong huling bahagi ng Taglagas at Taglamig, kaya ng kaaway na maglunsad ng opensiba gamit ang kanilang lakas tao. Ang tagal ng pag-atake ng Russia ay nakadepende sa bilang ng sundalong kayang ma-recruit nila. Ayon kay Fedorenko noong katapusan ng Mayo, aktibong nagre-recruit at binibili nila ang mga tao mula sa hindi alam na lipunan. Kaya ng mga Ruso na palitan ang hanggang 3,000 at 50,000 sundalo bawat buwan dahil dito. Nangangailangan tayo ng hindi bababa sa 100 at 20,000 drone kada buwan sa buong linya ng harapan. Ito ay magbibigay sa atin ng 2-3 drone kada sundalo ng kalaban upang mapigilan ang kanilang mga opensiba at pagsalakay. Simpleng mensahe niya, kailangan pa ng Ukraine ng drone. Salamat United Kingdom at Netherlands. Makakatanggap na ang Ukraine ng dagdag na 100,000 drone. Batay kay Fedorenko, sapat na ang mga numero para matigil ng Ukraine ang pag-usad ng Russia sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Kaya nga't isa pang dahilan kung bakit napakalaking balita ng mga kasunduang ito. Hindi lang Ukraine ang nakatutok sa paggawa ng mas maraming drone, gumagawa rin ang Russia ng milyon-milyong sarili nitong drone para labanan ang Ukraine. Noong ika-5 ng Hunyo, iniulat ng Kyiv Independent na balak ng Russia na gumawa ng hanggang 2 milyong first-person view o first-person view drones sa taong 2,025 lamang. Hindi pa kasama rito ang mga long-range drone nito, tulad ng Shahid na inilulunsad sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ginagamit ang mga first-person view drone sa mas maikling labanan at napatunayang lubos na epektibo ang mga ito sa pagsira ng mga tangke at katulad ng mga armadong kagamitan. Ginagamit ito ng Ukraine para magparusa sa Russia. Ngayon, mukhang nagising na si Putin sa bisa ng mga first-person view drone at iniutos ang paggawa ng milyon-milyon para sa Russian forces. Mas malala pa, may tumutulong kay Putin sa paggawa ng mga drone na ito. Ayon sa ulat ng politiko noong Hunyo 5, humahabol na ang Russia sa Ukraine sa paggawa ng drone dahil sa tulong ng China. Ayon kay Oleg Alexandrov, tagapagsalita ng Ukrainian Foreign Intelligence Service, ang China ang nagsusupply sa kanila ng iba't ibang hardware, electronics, navigation, optical, at telemetry systems, makini na microcircuits, processor modules, antenna, field systems, control boards, at navigation. Gumagamit sila ng shell companies, nagpapalit ng pangalan, at iba pang paraan para makaiwas sa export control at parusa sa kanilang mga aktibidad. Opisyal na sumusunod ang China sa lahat ng patakaran, pero sa papel lamang. Kaya't bumabalik tayo sa mga kasunduan ng Ukraine sa Netherlands at United Kingdom, habang palihim na sumusuporta ang China sa Rusya, nagsisikap ang Ukraine na tapatan ito sa pamamagitan ng mga kasunduan upang mapanatili ang kalamangan nila sa drone. Yan ang dahilan ng mga bagong kasunduan ng Ukraine. Alam nila na pinapalakas ng Rusya ang kakayahan nito sa drone. Nalalaman nila na tinutulungan ng China ang Rusya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga dual-use na bahagi na nagpapataas ng kapasidad ng Rusya na makapaggawa ng maraming bagong drone. Sinasalungat ng Ukraine ang estratehiya ng Rusya gamit ang sarili nitong mga kasunduan.
Dahil sa tulong ng United Kingdom, magkakaroon ito ng mga bagong long-range na drone na magagamit nila para targetin ang mga pasilidad na ginagamit ng Rusya sa paggawa ng kanilang mga unmanned na sasakyan. Dahil sa 600,000 drone na ipinangako ng Netherlands, magagawa nitong lumikha ng mas malalalim na kill zones na pipigil sa pag-usad ng mga tropang Ruso sa kanilang teritoryo. Bilang huling benepisyo, pinapalalim ng mga kasunduang ito ang kooperasyon sa pagitan ng Ukraine at ng mga kaalyado nito. Sa agarang pananaw, magandang balita ito para sa Ukraine at sa laban nito kontra Russia. Kung titingnan sa hinaharap, mga kasunduang tulad nito ang makakatulong sa Europa bilang kolektibo na labanan ang agresyon ni Putin. Huwag maliitin ang malaking epekto ng mga bagong drone sa Ukraine. Nitong nakaraang mga araw, ginamit ng Ukraine ang mga drone para wasakin ang isang buong bomber unit ng Russia sa loob ng teritoryo ng kalaban. Panoorin ang aming video para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-atake. Mag-subscribe sa Military Show para sa iba pang mga pinakabagong video sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood!